Naranasan niyo na po ba na meron kayong mahal sa buhay na halos ay mamatay? Halos ay malapit sa kamatayan at ano naman ang epekto nun sa atin? Napakahirap yung meron kang mahal sa buhay na mamamatay o naghihingalo. At ano kaya ang handa nating gawin para lamang pahabain ang buhay na ito? Para lang siya ma-extend. Today we're going to review a story of a father whose daughter was at the point of death. Jairus, you know this story? Little Girl Arise, that's the title of our message. Basahin po natin ang Mark 5:21-24. When Jesus has again crossed over by the boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was still by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. At ituloy po natin sa verses 35-43. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid. Just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him, went where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were very astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this, and he told her to give her something to eat. And may the Lord add blessing to the reading of this wonderful story. Kung atin pong babalikan yung ating binasa, ang Panginoon nakikita natin isang napakasikat na personality. People were following him everywhere. There were crowds everywhere. And Jairus, a leader of the synagogue, came to his house. Then, came to him and asked him to go to his house. Sabi niya, "Pumunta po kayo sa aming bahay sapagkat ang aking anak ay naghihingalo." Ano ang hindi gagawin ng isang magulang kung may anak siyang naghihingalo? Hindi po ba? At nung sila'y papunta na sa bahay ni Jairus, sinalubong ng mga messengers galing sa bahay ni Jairus. Sabi niya, "Don't bother the teacher, namatay na ang bata. Huwag na nating istorbohin pa ang guro." At sabi naman ng Panginoon, "Huwag ka matakot. Manampalataya ka lang. Tayo'y tumuloy." At tumuloy sila at inabutan nila may mga iyakan. Napakaraming umiiyak doon sa bahay ni Jairus. At nung sinabi ng Panginoon, "Huwag kayong mabahala. Natutulog lang siya at hindi papatay." Nagtawanan bigla ang mga nag-iiyakan. At pagkatapos ang Panginoon naman ay pumasok sa loob ng kwarto kasama ang kanyang 3 disipulo at yung mga magulang ng bata. At sinabi niya doon sa bata, "Ining, bumangon ka." At bumangon ang bata dahil 12 anyos na. At naglakad agad. At pagkatapos yon, sinabi ng Panginoon, "Pakanin niyo at huwag niyong ipamalita ang pangyayaring ito." Ano po ba ang mga mensahe sa atin ng Panginoon dito sa kasaysayan? Tingnan po natin ang iba't ibang mga tauhan sa kasaysayan. At ang akin pong hamon sa ating lahat, tingnan natin kung sino sa mga tauhan na yun ang pinakamalapit sa ating pagkatao. Sino tayo sa mga tauhan na yun? Siyempre, ang unang-una, huwag na kayong makisali, ang Panginoon. Mamaya na tayo mag-identify kung sino tayo. Puwera na si Lord. He is in a class by himself. What can we know about the Lord from the story? Unang-una, that the Lord was popular. Wherever he went, people were gathering. Kahit saan siya mapunta, ang daming tao nagkakagulo. Dahil talaga namang may mga buhay na nagbabago, may mga gumagaling, may mga pangyayaring kagilagilalas kung saan siya man magpunta. So siya ay napakakilala. At ano pang mga characteristic traits o katangian ang makikita natin? Siya ay napakabuti. He was accommodating. Kahit siya ay Diyos, kahit siya ay makapangyarihan, siya ay nagbibigay ng puwang para sa mga kahilingan ng mga tao. Sa katunayan, talaga ang ipinunta niya ay upang ang mga tao ay kanyang matulungan. At pumunta naman tong Jairus. Sumama siya kay Jairus. Nandun siya sa public place, niyayaya siya sa bahay ni Jairus, sumama siya. He was not too big to be invited. He was ready, willing, and able.
na makatulong. At ano pa po na katangian? He was very reassuring. Nagpapalakas siya ng loob at siya nagbibigay ng assurance o encouragement. Sabi niya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Siyempre nakakatakot yung anak mo mamatay. Di po ba? Ayaw natin ng mga ganyang klaseng mga istorya. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot at manampalataya ka lamang. Ano pa po ang isang katangian na nakita natin dito sa Panginoon na siya rin naman ay mapili? Bagamat siya ay para sa lahat, pero siya po ay mapili. At ano po yun? Noong pupunta na siya sa loob ng bahay, ano po ang nangyari? Iniwan niya yung mga tao na nasa labas. Hindi pinayagan na sumama. Hindi pinayagan na sumama. At ano pa? Yung mga nasa loob ng bahay ay pinalabas pa. Nung gagawa na siya ng isang tunay na himala, maraming taong hindi pinayagan na makakita nun. Alam niyo kung bakit? Yung mga tao walang pananampalataya. Ang Panginoon handa siya na tanggapin ng sino man ang lahat ng tao hanggang may pananampalataya sila. Pero without faith, it is impossible to please God. Without faith, there is no common point. Without faith, there is no bridge to God. He is willing to accommodate everyone that has faith. Kaya nga sabi sa Bible, to all who believed Him, who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. We've got to believe. Ang dami-daming tao, pero lahat sila napuwera, hindi nila nakita yung himala. Sapagkat siguro naroon lang sila para mag-usisa, mga usisero. So ano pa po ang katangian ng Panginoon na nakita natin? He was touching. He touched the girl. He took her by the hand. Patay na yung bata, hinawakan niya sa kamay. Ang totoo, bawal yan sa batas ng mga Hudyo. It was against their traditions. It was against their sense of what is right and what is wrong. Because you defile yourself by touching a dead body. But we see that the Lord is a touching person. Merong connection. And when He touched the child's hand and He spoke, sabi niya, Talita kum, o ineng, bumangon ka, gumaling yung bata. Nabuhay muli yung bata na namatay na. So makikita po natin ang paghipo ng Panginoon at ang salita ng Panginoon nagbibigay ng buhay. Kaya kung gusto natin magkaroon ng buhay, kailangan natin ang paghipo ng Panginoon at ang salita ng Panginoon. Ang paghipo ng Panginoon ngayon ay hindi na physical, nahihipuin tayo, spiritual na. Paano tayo nahihipo ng Panginoon? Pag tayo nananalangin, pag tayo pumapasok sa Kanyang presensya, tayo'y nagbubulay-bulay ng Kanyang salita, tayo'y nakikiisa sa Kanyang mga anak, tayo'y sumasamba sa Kanya, umaawit sa Kanya, sumasayaw sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, nag-aaral ng Kanyang salita, nakikinig ng Kanyang salita, nahihipo tayo ng Panginoon. Sasabihin ng iba, mabuti pa sila noon, nahipo ng Diyos. Pero ang totoo, mas madali ngayon na mahipo ng Diyos kesa noon. Kasi noon, hahanapin mo pa siya physically, pupuntahan mo eh. Ngayon, God is only a prayer away. Kaya mas madali nga na mahipo ng Panginoon. And then, that the Lord was very caring. Nako, ang Panginoon ay nagmi-minister, naglilingkod, nag-aalaga, kumpleto. Hindi pa sapat na yung patay na bata ay binuhay. Nung bumangon yung bata, hindi niya nalimutan na sabihin, pakanin niyo. Alam niyo naman nung araw, ang mga tao na mamatay sa tagal ng sakit, kaya matagal ang mga hingalo. Kasi hindi pa developed ang medical services. Kaya pagka nagkasakit ka, hanggang antayin ka nalang mamatay, dahan kang namamatay. Samantalang ngayon, dahil sa technology, yun ay naiiwasan, bagamat hindi lagi. Pero ang punto, matagal na sigurong may sakit ang bata, at dahil may sakit, hindi nakakakain. Kaya siyempre, ano bang kailangan ng taong gutom? E di pagkain. Ang kailangan ng taong patay, kabuhay. No? Nung nabuhay na siya, hindi yun sapat. Kailangan siyang pakanin. Kaya nakikita po natin yung spiritual significance. Sa spiritually speaking, kailangan magkaroon muna tayo ng spiritual life. Ma-born again. Sinasabi nga ni Lord sa John 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Magkaroon ka ng bagong buhay. Magkaroon ka ng spiritual na buhay. Subalit, hindi po sapat na magkaroon ng spiritual na buhay. Hindi sapat na magkaroon ng born-again experience. Kailangan, pagkatapos nun, na magkaroon ka ng buhay, mapakain. Not materially, of course, but we're talking about spiritual food. Kaya ang isang taong tumanggap kay Kristo, nakakilala kay Kristo bilang Panginoon, nagkaroon na siya ng buhay na muli. Pero, kailangan pakanin. And spiritually speaking, ano po yung kinakain natin? Salita ng Diyos.
yung fellowship, turo, encouragement. Kaya mahalaga, hindi lang tayo naboborn again, kundi tayo sumasubmit sa mga activities ng church, ng fellowship, na mag-aral, na mag-train, magbasa, makinig, to participate, because we've got to be fed. Sapagkat kung tayo ay na-born again ngayon, o last year, o 5 years from now, can you imagine yung lahat ng taon na hindi pa tayo nasa Panginoon, actually, spiritually, gutom tayo nun. Para rin yung bata na namatay, na bago siya nabuhay na muli, napakahabang agwat na hindi siya nakakain ng tamang pagkain dahil may sakit siya. Kaya kailangan pakanin. Kaya kahit tayo nagkaroon ng spiritual rebirth, yung panahon bago tayo nagkaroon ng ganong buhay na muli, hindi tayo nakakain ng mga tama at malulusog na mga masusustansyang pagkain espiritual. Kaya kailangan mag-overtime, mag-make up for lost time, pakanin ang sarili ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo lalago sa ating pagkakilala sa Diyos, sa ating paglilingkod, sa ating pagiging Kristiyano, kung aaten-aten lang tayo ng linggo. Kailangan umaten tayo ng mga Sunday school, ng mga home Bible studies. Marami tayong dapat kanin. Kasi sa dami ba naman ang nakain nating maling pagkain na spiritual nung una bago tayo nakakilala kay Kristo? Una, dapat matanggal lahat yon. Pangalawa, dapat mapalitan ng tama. Kaya dapat tayo magsikap, mag-double time sa pag-aaral at sa pagkain ng salita ng Diyos. Nakita po natin dito sa kasaysayan. Alam niyo naman siyempre ang Biblia, may literal na meaning, may babaeng namatay, binuhay, pinakain. Pero may symbolic meaning yon. Meron ding kinakatawan ng mga katotohanan, yung mga aktual na mga tauhan at pangyayari. Hindi lang literal ang pagbasa natin. Bagamat that is the first step towards reading the Bible. But you've got to bring it one notch higher and go to the symbolisms. And then go to the spiritual application. Kaya maraming layer ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yung nakikita mong text. Kaya po, nakita natin sa istoryang ito. So, yun ang Panginoon. Sino man ang nakay Kristo, dapat ay kawangis ni Kristo. Bagamat hindi tayo talaga totally magiging kamukha ni Kristo, ang goal natin ay maging more and more and more like Him. Kaya nga ang Kristiyano, Christian means little Christ. Kaya tayo po, itong mga katangian ng Panginoon, dapat din, kung saan tayo nagpupunta, meron ding mga taong na-attract na magpunta tulad niya. Not for our own popularity, but because people see Christ in us. Na pag magtuturo tayo, may umaattend, pag magpe-pray tayo, may nagpupunta, pagkakanta tayo, may nakikinig, pagka makikipag-fellowship tayo, may dumarating, kasi dapat din, meron tayong ganong klaseng acceptance sa mga tao. Because how can we minister to people if we are not known? Kaya kinakailangan nakikilala yung ating mga gawa at nakikilala na yun ay gawa ni Kristo. Dapat din po tayong reassuring, di po ba? Dapat din tayong touching in the sense that it is a touch of faith, a touch of compassion. Pero huwag nyo naman i-abuse, lalo kung mga cross-gender. Kung lalaki kayong minister, huwag kayong hipon ng mga babae. At kung babae kayo, huwag kayong abrasyete sa mga lalaki. Dahil may offend. Maaring wala kayong mali siya, pa rin kapwa nyo, baka meron. Kaya ang sabi sa Bible, it's good not to eat meat or drink wine or do anything that makes your brother stumble. That's why we always encourage people to be correct. Kung halimbawa, male teacher kayo, pastor kayo, deacon, huwag kayong halik na halik kung kaninang mga babae at asa-asawa lang may asa-asawa. Lima na lang sila mismo in a very sisterly way, nag-o-offer. Pero hindi dapat na yung lalaki ang naunang humahablot ng mga tapos hinahalik-halikan nyo. Kung sila mismo, they offer their cheek and they know that it's a very brotherly, affectionate kind of gesture, that's all right. So sa ganung mga kung dapat yung babae na una. Mga lalaki, mga deacons, mga elders, huwag kayong kakamay ng mga babae. Liban yung mga babae mag-offer ng kamay nila. Malay nyo, seloso yung asawa, malay niya, ayaw niya. So in other words, dapat yung babae na uuna. Pagka hindi niya inaalok yung kamay niya, huwag nyo hablutin. Ngayon, dapat din naman kayo umiwas sa mga babaeng parang mga baging na pirming nakapulupot. Merong ganon. Yung kulang na ipagtula ka, sister, lumayo-layo ka sa akin. Huwag ka kang pumulupot sa akin. Meron din ganon. Hindi naman kung tayo touching, ibig sabihin, i-abuse mo yun. Di po ba? Because there is a correct way. At tayo ang nakakaalam kung yan ay very, very innocent. Alam naman natin yun eh. In fact, pagka medyo duda ka sa innocence nun, talagang lumalayo ka. But there is such a thing as a holy kiss. That's all right. No problem with that. Kaya lang kailangan inilalagay sa tama. I wanted to emphasize that because while Christians are touching, we should be doing it correctly.
At hindi siya dapat na-abuse. Hindi dapat mga deacon na mga lalaki paakbay-akbay sa mga sister. It's totally out of place. Liba lang kamag-anak nyo o talagang kababata nyong kaibigan nyo nung araw pa. Pero hindi dapat yan ginagawa dahil may mga na-offend. So like Jesus, we should be caring. It's not enough that we bring spiritual life to people, but we also what? Bring spiritual nourishment to them later on. Na tinutulungan, tinuturuan, inaalagaan. That a church must be caring enough to offer many opportunities for people to grow spiritually. Sabi ni Lord, feed her. Maaalala natin si Pedro nung nirestore ng Panginoon sa ministry. Sabi niya, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lambs. Inulit, Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord. Tend my flock. Kung talagang mahal natin ang mga anak ng Diyos, pakakanin natin, aalagaan natin. At hindi lang po pastor ang nag-aalaga sa flock. Yung mga flock nag-aalaga rin sa isa't isa. At inaalagaan din ng flock, siyempre yung pastor nila. Nag-aalagaan ang lahat ng anak ng Diyos. Hindi one way ang relasyon, kundi two way. Nagtutulungan, nag-aalagaan. Ngayon, tingnan natin ang karakter ni Jairus. Anong alam natin sa kanya? Sabi sa verse 22, he was the ruler of the synagogue. Ang taong ito, ang siyang nangunguna doon sa synagogue. You know, the synagogue is the local version of the temple. Kung may temple sa Jerusalem, hindi naman lahat ng tao pwede magpunta sa Jerusalem many times a day to pray dahil they go to the temple many times a day. And hindi ka rin pwede magpunta weekly sa layo. May mga synagogue sa bawat lugar. Kumbaga, mga maliliit na kapilya, mga bisita, ganyan. Mga maliliit na places of worship para sa mga maliliit na mga bayan-bayan. At ano naman dito si Jairus? Ruler of the synagogue. So anong pwede nating malaman tungkol sa kanyang pagkatao? Una, siya'y relihiyoso. Leader siya ng mga relihiyoso. Therefore, may mataas na pinag-aralan at kadalasan mayaman para ka rin maging ruler of the synagogue. So ipe-place na natin siya doon sa social map noong lugar. Na socially, he was prominent. Economically, he was prominent. Religiously, he was prominent. In other words, siya'y isang taong iginagalang, tinitingala, kinikilala. Subalit anong nakita natin kanyang pagkatao? Siya'y mapagpakumbaba. Nagpakumbaba siya sa paanan ni Jesus. Anong sabi dito? He fell at his feet. Siya ay lumuhod o nagpatira pa sa harap ni Kristo. Alam niyo po, hindi madaling gawin yon. Dahil ang Panginoong Jesus, hindi naman siya considered na officially acceptable by the church, by the temple. Hindi siya nagpunta sa isang malaking school. He never went to a big school. He never studied theology. He was never part of any fraternity or a socially accepted, morally, religiously accepted group. Siya'y anak ng isang karpintero na galing sa isang malayong lalawigan called Galilee. Na pag sinabi sa atin ngayon, taga saan ka? Spratly. Ang layo. Parang hindi ka naman in na in. Di pa? Kahit nga mga probinsya, kung minsan hindi pinagmamalaki ng mga taga ron. Lahat na lamang yata ng kilala kong taga Negros, taga Bacolod. Saan ka, Bacolod? Hindi talagang saan ka, Bacolod. Yung talagang saan? Mga 60 kilometers from Bacolod. Ba't Bacolod ang sinasabi mo? Hindi mo masabi na taga Murcia ka dahil malayo. Di ba? Yung parang, bakit ganon? Lagi na lamang taga Bulacan, taga Balolos, taga Baliwag. Wala ganon mga taga maliliit na mga town. Kasi meron tayong ganong complex about yung baryo. Doon nagmula si Jesus. Tapos lumaki pa siya sa Nazareth, isang very, very notorious town na maraming prostitute at maraming mga bisyo. Kaya, nung sinasabi ni Andrew kay Nathaniel, naku, nakita ko na yata ang Messiah. Sabi ganon, galing Nazareth. Ang sabi naman nitong tao, may mabuti bang nanggagaling sa Nazareth? In other words, parang nung araw yung Olongapo na marami doon mga bar, maraming mga prostitute. Pag taga Olongapo, parang ganon agad yung image. Kahit na may mga taong mabubuti galing doon, may image yung lugar. Hindi po ba? Pag sabi kay taga Kulikuli, alam nyo ba itong lugar na ito ay Kulikuli? Yung dating tawag dito, Kulikuli. Ito yung Kulikuli. Marami mga kabaret dyan. Dati punong-puno na yun ng mga kawayan at kawayanan yung mga lugar na yan at marami mga kabaret dito noon. Kaya pag sabi taga Kulikuli, may image. Ganon din yung taga Galilee, parang probinsyano. Parang walang sinabi, walang alam. So, doon galing si Lord. Pagkatapos, hindi naman siya nag-aral. Wala naman siyang tinapos. Hindi madali para sa isang katulad ni Jairus na ruler of the synagogue
na ipakita sa madla na siya ay naniniwala. Na siya ay sumasampalataya at lumuhod pa siya sa harapan. Sa makatuwid, maraming risk, maraming mga pinasok na panganib itong si Jairus. Pwedeng mawala ang kanyang mataas na lugar sa synagogue, pwedeng bumaba ang kanyang lugar sa lipunan, pwedeng lumiit ang pagtingin sa kanya na mahumahanga sa kanya dahil siya'y lumuhod sa harapan ng isang taong hindi naman kinikilala ng establisamento ng lipunan na dapat luhuran. Ngayon na lang natin kinikilala si Jesus. Nung panahon niya, mababa ang pagtingin sa kanya. Outsider siya. Kolorum siya. Yun ang tingin ng lahat ng mga insiders, ng mayayaman, ng mga makapangyarihan. So Jairus humbled himself. Part of that is because he is a loving father. Willing siya na magpakababa, mahirapan, harapin ang maaaring panglibak o panginsulto ng tao dahil inilalapit niya ang kanyang anak kay Jesus. Nakita nyo, hindi nanay ang gumawa ng paraan. Baka kung Pilipinas, nanay yung nando na naglululuhod at kung ano-ano mga ginagawa. Dahil kadalasan, mga nanay ang gumagawa ng paraan dito. Bagamat may mga tatay din naman na gumagawa ng paraan. Di po ba? Pero pag mga dasal-dasal na, mga luhod-luhod, mga nanay na lagi ang itinutulak ng mga tatay. Karamihan dyan sa mga malalaking simbahan, pagka mag-uumpisa na sermon, labasan na yung mga lalaki, maninigarilyo sa labas at pamacho-macho doon. Dahil iniisip nila yung mga dasal-dasal ay pambabae lang. At pambata. Kaya kahit sa mga bahay-bahay, may mga padasal, puro babae at bata ang nandun, yung mga lalaki nagiinuman dun sa baba. Pero nakita natin dito kay Jairus, yung tunay na lalaki, siya ang spiritual leader ng pamilya. Siya ang nangunguna sa pagdarasal. Siya ang nangunguna sa paglapit sa Diyos. Dahil siya ang ama ng tahanan eh. Isang bagay na dapat matutunan ng mga Pilipinong ama. Na hindi nababawasan ang pagkamacho nila kung sila'y madadasalin. Kung sila'y kasali sa mga dasal at sila ang lumalapit sa Diyos. Dahil nakita na natin dito kay Jairus ang isang napakagandang example aside from many other men of Scripture. Na ang leader, mga lalaki sa spiritual na pamumuhay. So he was a very loving father. Sabi niya, ang anak ko po ay halos mamamatay na. Sumama naman kayo sa amin. Lapatan ng inyong kamay at gagaling. Ganon ang kanyang paniniwala. So siya'y may malaking pananampalataya. At nung dumating ang mga mensahero galing sa kanyang bahay dahil sila'y papunta na, sabi ng mga mensahero, huwag na nating abalahin ang teacher dahil patay na ang bata. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, maniwala ka lang. Naniwala pa rin siya, tuloy pa rin ang kanilang pag-uwi. Nakita niyo po si Jairus, hindi siya pumayag na maharangan ng tao. Sapagkat si Jairus, ruler of the synagogue, mataas ang kalagayan sa lipunan, mayaman, makapangyarihan, kaugalian na nung panahon na yon sa lugar na yon, maging sa atin din naman at maging hanggang ngayon, na kung ikaw ang member ng isang pamilyang may kabuhayan, meron kang maraming pera, marami kang posisyon, ang bahay mo compound. Nandun lahat ng mga kamag-anak mong mahihirap, o nandun mga kamag-anak mong nakikituloy, mga pamangking nakikituloy, kung ano-ano, maraming tao sa iyong compound. Kaya, dun sa compound ni Jairus, yung sinasabing messengers coming from his house, most probably are his relatives. Sapagkat maraming taong nakatira sa kanyang bakuran. At bakit nila pinuntahan si Jairus? Bakit nila pinipigil si Jairus na pumunta kasama si Jesus sa kanilang bahay? Bakit sinabi nila, huwag na nating abalahin ang guro. Patay na eh. Hindi mahirap isipin, mga kapatid, na itong mga kamag-anak niya hindi naniniwala kay Kristo. At ayaw nila na patungtungin sa bahay nila si Jesus dahil walang class. Dahil, socially speaking, mapipintasan sila ng iba. Baka matanggal pa sa pagiging leader of the synagogue itong Jairus, mawalan pa sila ng kapangyarihan sa lipunan. Kaya sabi nila, huwag nang abalahin. Hindi naman ako naniniwala na gano'n nila kamahal si Jesus na ayaw nilang maabala. Ano ba namang magpunta sa bahay nila? Pero wala silang pananampalataya. At hanggang ngayon, merong mga ganyan, mga kamag-anak natin. Pipigilin tayo. Magpapa-Bible study ka sa bahay mo. Huwag na. Mahirap yan. Ganyan-ganyan, bla bla bla. Ayaw nila. Kasi una, hindi sila nananampalataya. Second, nahihiya sila sa mga kapitbahay. Sabihin, born against na rin kayo. Pare-pareho na kayo. Naku, nauto na kayo, lahat-lahat. Natatakot sila sa sasabihin ng tao. Kahit magkamatayan na lahat yung tao sa bahay, di bali na huwag na lang silang puntahan ni Kristo.
Para huwag maiba ang mga pananampalataya, ang mga tradisyon, ang mga kaugalian. Huwag na lang. Pero hindi nakinig si Jairus. Nakita niyo po? Hindi siya nakinig. Meron siyang paninindigan sa kanyang pananampalataya. Pinaglaban niya yon. At sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Maniwala ka lang. Pupunta tayo sa bahay mo. At sila naman nagpunta. At ano po ang napala niya dahil sa kanyang kababaang loob, dahil sa kanyang pagiging espiritual, dahil sa hindi siya nahihiya na kalalaking tao'y dadasal-dasal doon, dahil hindi siya nakinig sa mga kamag-anak niyang kontrabida sa kanyang espiritual na pamumuhay, ang napala niya, nabuhay ang kanyang anak. Isa-isahin natin. Yung mga taong napakarami doon, nung pupunta na ang Panginoon sa loob ng bahay para mag-miracle, iniwan. Tayo kaya yung mga tao na yon, so near and yet so far. Kasi may mga taong nandyan na, naupo na, pero nung ibibigay na ni Lord ang blessing, naiwan pa. Ibig sabihin, hindi siguro naintindihan, hindi nakikinig, o lumabas pa. Kung kailan may ipapanalangin o kung kailan maiintindihan yung salita ng Diyos. Hindi naman lahat ng nakapaligid kay Kristo may napapala eh. Hindi naman lahat ng nagpupunta sa church umuuwing merong blessing eh. Meron nga ang uwi-uwi, reklamo. Nakakainis naman ito, nakakainis yun, ganun. Hindi sila na-bless. Hindi ako na-bless, hindi ako na-bless. Eh paano? Baka naman hindi naghahanap ng blessing, naghahanap ng maipipintas. O naghahanap ng mauutangan. Kaya nag-church. O naghahanap ng mapagbebentahan ng mga magagandang kaldero. O naghahanap ng ganito't ganon. Although hindi naman masamang magkomersyo, pero pagka ang inyong pakay sa pagpunta sa church eh hindi dahil para hanapin si Kristo, sigurado hindi nyo nga matatagpuan. Tulad ng mga tao, nandun at lahat, hindi pa nila nakita yung himala. Hindi naman lahat ng nandun nakakakita eh. Kaya hindi lahat ng umaaten ng Bible study nakikita ang Diyos. Hindi lahat ng umaaten ng church talagang nahihipo ng Diyos. Kailangan may pananampalataya. At kailangan naghahanap. Dahil hindi naman natin pwedeng linlangin yung Diyos. Alam niya ang laman ng ating puso. At hindi nagpapapigil sa kapwa-tao. Dadali na si Jesus, pinipigil ang mga tao. Huwag niyo nang dalhin, patay na ang bata. Bali, wala na, sayang, huwag na. Pero tumuloy. Nakita niyo yung maraming tao, nando na, naiwan pa. Pero si Jairus, sumama sa kanya ang Panginoon. Nung pumasok ang Panginoon sa kwarto na kinalalagyan ng bata, kasama siyang pinapasok. Yung mga taong nando na sa loob ng bahay, remember, there were two types of crowds. Those who were outside na naiwan, hindi bali na sana yung outside, natural lang na maiwan. Pero yung nasa loob na, nag-iiyakan, malayo pa sila, nadinig na nila yung mga iyakan. Tapos sabi ng Panginoon pagpasok, huwag kayong mabahala, hindi siya patay. Sa tingin niya kasi hindi yan patay, bubuhayin ko yan. Nagtawanan. So alam na alam nyo na hindi naman totoo ang kanilang pagluluksa. Siguro mga paaral yun ni Jairus, mga binibigyan-bigyan, mga tinutulong-tulungan, kaya naglungkot-lungkutan. Pero hindi napigil ang sarili at nagtawanan nung sinabi ni Jesus, ang bata ay tulog lang at siya ay hindi patay. Nagtawanan. So alam nyo hindi totoo na nalulungkot. Plus kasama pa sa culture no ng Israel, may mga bayaran talagang mang-iiyak. Yung talagang binabayaran may taga-iyak. So alam mo na hindi totoo, pera lang. At marami pong tao talaga, kunwari nakikiisa lang yan sa atin, nakikilungkot-lungkot, pero meron lang kasing napapala. Eto ngayon sila. Yung nasa labas ng bahay, iniwan sa labas. Silang nasa loob, pinalabas pa. Palabasin ng mga yan. Pinalabas. Kaya meron namang nando na sa church, nawawala pa. Natatanggal pa. Nasa ministry na, aalisin pa. Nando na sana, sayang. Di po ba? Nung mangyayari na yung totoong mirakulo, kikilos na ang Diyos, pinaalis pa. So, sinong nakapasok sa loob ng kwarto? Si Jairus. Yung 3 disipulo at yung asawa ni Jairus. Sila lang ang nakakita ng himala. Di po ba? So, itong si Jairus, anong napala niya? His petition was granted. His daughter was brought back to life. Ang asawa niya, bakit siya nakasama sa loob? I like to think meron din siyang pananampalataya. Or at least, hindi siya nangongontra. Kasi kung nangontra din ang asawa, baka hindi na napagaling yung batang yon. Pero sumangayon. At isinama siya sa loob. Kaya na mga napala.
Siyempre, hindi tayo si Jesus, pero pwede tayo maging katulad niya dahil Kristiyano tayo. Tayo ba'y Jairus? Na lumalapit, nagmamakaawa, di ba? Nagpapakababa, para lang ang Diyos ay madala sa ating bahay. Tayo ba yung crowd na nandun lang pero wala naman ng puso? Kaya wala kayong aasahang makakita kayo ng himala. Tayo ba yung nasa loob na ng bahay na napaalis pa? Nasa loob na nga, natanggal pa. Insider na nga, naging outsider pa. O tayo ba yung ina na hindi tayo yung very active pero hindi naman tayo sumasalungat doon sa mga active sa ating pamilya? O tayo ba yung bata na tumatanggap ng pagpapala dahil merong Jairus na lumalapit sa Diyos para sa atin? Di po ba napakalaking ministry ang ministry ni Jairus? Nadalin ang Panginoon sa kanyang kamag-anak na may pangangailangan. Importante yun. Dahil sa pagsisikap, dahil sa dalangin, dahil sa pagpapakumbaba ni Jairus, nabuhay yung bata. Sino ang patay na bata sa inyong bahay? Meron. Meron. Maaaring hindi literal na patay. Buhay! Nagja-jogging, di po ba? Nagka-calisthenics, nag-aerobics, nagba-basketball, malakas kumain, ligo ng ligo, di po ba? Buhay na buhay, pero patay ang kaluluwa. Sabi sa 1 John 5:11 and 12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son has not life, but the wrath of God rests upon him. Sino man ang na kay Kristo ay may buhay. Sino man ang wala kay Kristo ay walang buhay. Sa katunayan, ang nasa kanya ay ang ngit-ngit ng Diyos. So, sino man pong tao ang hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Sino mang tao ang hindi pa nababorn again? Patay siya. Ang Panginoon ang may sabi sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Paano namamatay ang kaluluwa? Ang kaluluwang may kasalanan namamatay, ibig sabihin nahihiwalay sa Diyos. Di po ba lahat ng tao makasalanan? Di lahat ng tao patay. Kaya kailangan magkaroon ng buhay na muli. Pag tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagpaligtas kay Jesus, nagpasakop kay Jesus. Lahat ng kasalanan niya noon, ngayon at bukas, lahat ng yan ay kinukuha ni Kristo, inilalagay sa kanyang katawan, at siya ay namamatay sa krus na daladala ang kasalanan na yon na babayaran. Yun nga yung taong nagpasakop kay Jesus, tumanggap kay Jesus, nagkakaroon siya ng buhay muli sapagkat tinanggal na ang kanyang kasalanan, inilagay kay Kristo, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa tao, at siya ang namatay para doon sa taong dapat mamatay. Nagpalit. Kaya ang tawag kay Kristo, tagapagligtas. Sabi ni John, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Ang tupa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Paano niya inaalis? Kinukuha niya yung kasalanan at yung kaparusahan na kamatayan, nilalagay niya sa kanyang sarili. Ibinibigay naman niya yung kanyang kabanalan at kalinisan at buhay, kaya ikaw ang nagkaroon ng buhay at siya ang namatay. Kaya siya tagapagligtas. At sino man ang hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, buhay lang ang katawan, patay ang espiritu. Inaantay lang ng espiritong patay na mamatay din yung katawan para siya makalabas at magpunta sa impyerno. Kung tinanggap mo naman si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yung kaluluwang patay ay nabuhay. Inaantay din nun na mamatay yung katawan para naman siya ay makalabas at magpunta sa langit o sa paraiso. Kaya sa mananampalataya, ang kamatayan ay hindi pinagluluksa dahil ang katawan natin na ito na kinasisidlan ng ating espiritu ay isang bilangguan ng espiritu natin. At nakakalaya yung espiritu na yon pag namatay yung katawan. Kaya lang, saan pupunta yung espiritu? Heaven o hell? Kaya kailangan habang buhay yung katawan at hindi pa nakawawala yung espiritong nandun, yung espiritong patay ay mabuhay para pag namatay yung katawan, makakawala yung espiritu, pupunta sa paraiso.
Kaya napakahalaga na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas habang buhay tayo. Pag namatay na yung katawan, Hebrews 9:27, after death comes judgment, yung espiritu nun, pupunta na agad kung saan siya dapat pumunta. Impyerno ba? O paraiso ba? Hindi na siya pwedeng ipagdasal. Yung patay na, hindi na pwedeng ipagdasal, hindi na pwedeng palitan ng mga dasal, yung pinuntahan ng kaluluwa nung namatay. Kailangan habang buhay siya, siya ang magdesisyon kung saan niya dadali ng kanyang espiritu. Kaya kailangan siya ma-born again. Kaya ang tanong, gaano karami ngayon at sino-sino ang mga patay sa bahay niyo? Kasi siguro marami. Buhay talaga yung katawan, ang espiritu. Nasa salubong nyo sa mga hagdan, nakakasama sa mga elevator, nakakatabi sa mga bus at jeepney, nakakausap nyo sa cashier sa mga tindahan, kasabay nyo sa pagsundot-sundot ng mga karne-kanit isda-isda sa palengke, mga taong buhay ang katawan, pero patay ang kaluluwa. Kaya ang tanong, Jairus ba tayo o hindi? Lalapit ba tayo sa Diyos at dadali natin ang Diyos sa ating tahanan para yung mga patay doon ay mga buhay? O pakikinggan na lang natin ang mga kamag-anak, wag na, nakakahiya, baduy, kakaiba, wag na natin gawin yan. Sa tradisyon na lang tayo umasa. Pero ang mga tao, patay. You've got to be a Jairus. Because surely there must be somebody dead in your house. Kung hindi mo anak, asawa, pamangkin, katulong, driver, kardinero, nanay, biyanan, kung sino-sino. Ang dami-dami nating kamag-anak. Don't tell me, nabuhay na lahat ng kamag-anak nyo. Kamag-anak pa lang ang pinag-uusapan. Ang mga kaibigan. Ang mga kasama sa trabaho, sa opisina, sa negosyo. Ang mga kapitbahay, yung mga hindi nating kakilala. Kakilakilabot, nalalabas kayo sa city, ang dami-dami yung mga kasama kasalubong, gaano karami doon ang patay? Inaantay lang nung espiritu na mamatay yung katawan para mapunta siya sa impyerno. Pero alam nyo, meron tayong pwedeng gawin. You can bring Christ to them. Paano? Dali ng salita ng Diyos. Magbukas ng mga Bible study sa inyong bahay. Pakinggan sila ng mga Christian, ng mga awitin, mga message tapes, bigyan ng mga mababasa. Dalhin sila sa Bible study, dalhin sila sa church. Whatever it takes, you've got to be a Jairus. Because there is a dead someone close to you. Kaya po mahalagang isipin natin yan. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son shall not see life, but the wrath of God rests upon him. Yan ang sinabi ng 1 John 5:11 and 12. Huwag kayong pumayag na pigilin kayo ng mga tao. Huwag kayong makinig sa lahat ng mga temptation to delay this. Because once a person dies, there is no more hope. Walang biblical basis ang pananalangin para sa mga patay. Kailangan habang nabubuhay, tanggapin si Kristo. So, nais ko pong manahimik ang lahat sa presensya ng Diyos. Ang unang tanong, bago ako magtanong kung may patay ba sa inyong bahay, ang una kong tanong, kayo ba'y buhay na? Let us bow before the Lord. Tinanggap nyo na ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Nadala ni Jairus sa kanyang bahay si Jesus dahil unang-una sa puso niya, nandun na si Jesus. Sa mga eroplano, sinasabi lagi ng mga safety reminders, kung mawawala ng oxygen yung eroplano, may lalaglag na mga receptacle, ilagay nyo sa inyong ilong para kayo makahinga. Pero daw kung may kasama kayong bata o disabled person, kabitan nyo muna yung sarili nyo ng oxygen bago nyo kabitan yung iba. Kasi baka habang kinakabitan nyo, mahimatay na rin kayo, hindi nyo na rin siya malagyan, pareho kayong namatay. Kaya ang mahalaga, kabitan nyo muna ang inyong sarili bago tayo makatulong sa iba. Kaya ang tanong, bago tayo magdala ng Panginoon sa ating bahay, sa ating buhay, sa atin munang sarili, nandiyan na ba ang Panginoon? I like to pray for people while heads are bowed and eyes closed before the Lord. Sino man po sa mga kasama natin ang hindi nakakatiyak
na talagang si Kristo nasa inyo ng buhay, na tinanggap nyo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, now is the time to accept Him as Savior and Lord. Hindi kung kailan naghihingalo tayo dahil hindi naman lahat ng namamatay naghihingalo. Merong bigla na lang namamatay. Kaya tayo po'y mananalangin. Sino man ngayon ang nais na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nais yung buksan ang inyong puso, ang inyong isip, ang inyong buong pagkatao. Tanggapin siya ng buong buo. Isuko sa Kanya ang inyong buhay, ang mga kasalanan noon, ngayon, at mga darating pa. At magpagaling tayo sa ating mga karamdamang espiritual. Sabi ng Panginoon, sino man ang lumapit sa akin kailanman, hindi ko tatanggihan. Kaya kung hindi po kayo sure na kayo'y ligtas na nga, now is the time to be sure. Accept Jesus. Kung may kahit konting doubt, nagawa ko na ba yan? Na-accept ko na ba? Gawin nyo. Wala naman yan overdose. The important thing is to be sure. Sabi ni Lord, today when you hear my words, do not harden your hearts as in the rebellion. So we're going to pray. Idadalangin natin ang mga tao na nais ngayong makatiyak, nais magsuko ng buhay kay Kristo, nais tanggapin siyang Panginoon at tagapagligtas. Mahugasan ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan sapagkat hindi natin kayang bayaran ang mga sarili nating kasalanan. Tanggapin ang walang bayad na kaligtasan na inaalok niya. While heads are bowed, I like to ask those who'd like to accept Jesus. Gustong magpaligtas, tanggapin si Kristo, tumayo kayo, mananalangin tayo. It's a beautiful thing to do, to stand up for Jesus and say, Lord, tinatanggap ko po kayong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo po ang manguna sa akin, ang aking puso, ang aking kaluluwa, ibinibigay ko sa inyo ngayon paman. Tumayo po ang nais na manalangin sa Panginoon sapagkat mananalangin tayo. Isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo Jesus. Panalangin ng pagsasabing, Lord, I am yours from here on. Sino pa po ang magsasabi? Tinatanggap kita, Kristo. Nais kong pumasok kayo sa aking buhay, sa aking puso. Kayo ang maging Panginoon, tagapagligtas, tagapagpagaling ko. At wala na akong ibang kikilalanin kundi kayo. Sino pa po? Napakainam tumayo. Purihin ng Diyos. Ito isang napakagandang araw na tayo makakatiyak na ating isinuko ang ating buhay. Napakainam siyang Panginoon. Napakabutin niyang tagapagligtas. Mananalangin po tayo. Sino pa po ang nais na tumayo at magsabi, Panginoon, tinatanggap kita. Gusto kong makatiyak. Habang buhay ako, may isip pa ako. Gusto kong ibigay sa iyo ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. Hindi ko na ipapasa ibang tao ang pananalangin para sa akin kung kailan patay na ako. Kundi ngayon mismo, ako ang mananalangin at lalapit sa inyo. Tumayo po tayo, yung may nais na gumawa niyan, at mananalangin. Bago tayo manalangin, bago ko po kayo pangunahan sa isang dalangin ng pagtanggap kay Kristo, gawin niyo muna ang hindi ko kayang gawin para sa inyo at yan ay ang ihingi ng tawad ang mga kasalanan. Sa ilang saglit, ihingi niyo po ng tawad ang lahat ng kasalanan niyo. Kahit hindi natin maisa-isa, alam niyo ng Diyos. Lumapit tayo sa panalangin, humingi po ng tawad sa mga kasalanan. Tayo po'y mananalangin, pangungunahan ko kayo sa isang dalangin ng pagtanggap kay Kristo. Sundan niyo po, subalit ang kininin niyo na talagang personal yung dalangin ito. Hindi ko po ito dalangin sa aking sarili sapagkat nagawa ko na ito noon pa. Pangungunahan ko lang kayo upang bigyan kayo ng isang halimbawa. Sundan ninyo, maaari niyong bigkasin ang inyong labi, maaari namang sa puso niyo lamang, parehong nalalaman niya ng Diyos. Subalit, idalangin natin sa Diyos. Tayo po'y lumapit at manalangin ng ganito. Amang Diyos, makasalanan po ako. Ipatawad niyo po ang lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako ng dugo ni Kristo. Linisin niyo ang aking buong espiritu at katawan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko kayo sa aking buhay. Bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang manggagamot, bilang guro, bilang kaibigan. Mamuhay po kayo sa aking pagkatao. Makapangusap kayo sa pamamagitan ng aking labi. Makagawa't makakilos kayo sa pamamagitan ng aking mga paa at kamay. At buksan niyo ang aking tainga na marinig lagi na ang inyong tinig. Manguna kayo sa aking buhay, Panginoong Jesus. Ang kalooban niyo mangyari sa buhay ko. Ibinibigay ko sa inyo ang aking lahat ng nakaraan, kasalukuyan at darating pa. At hinihingi ko sa inyo ang pagpapatawad
ang paglilinis, at ang buhay na walang hanggan. Lumago nawa ang aking pananampalataya at paglilingkod sa inyo. At maging kaibig-ibig na halimbawa ako nang marami pa sa aking mga kakilala ang makakilala sa inyo. Salamat sa pagdinig niyo sa dalangin ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakainam po ang inyong desisyon. Let's praise God for this wonderful decision. Tandaan niyo po ang petsang ito. Sa pagtanggap niyo sa Panginoong Hesus, ang petsang ito nasulat sa kalangitan ng inyong pangalan. Yan po ang pangako niya. Na pag tinitingnan na yung ipapadala sa impyerno at patungo sa langit, nakalista kayo doon sa aklat ng buhay. At ang mahalaga, tayo'y lumago tulad ng bata. Meron na tayo ngayong bagong buhay. Ang bili naman ng Diyos, pakanin ang mga ito. Kaya kailangan willing po tayong kumain ng salita ng Diyos, ng mga pag-aaral, pananalangin, training, at lumago tayo sa pananampalataya. Hanggang tayo naman ay maging Jairus din at makapagdala ng mga tao sa Diyos. At madala ang Diyos sa buhay ng mga tao. Nais ko pong manalangin ng isa pa. Tayo po'y muling yumuko sa Diyos. Minsan naman ngayon, ang ating ipapanalangin ang mga tao na gustong maging Jairus. May mga kamag-anak kayo, mga mahal sa buhay, mga kakilala, na patay pa ang Espiritu. Nais nyo na madala ang Diyos sa kanilang buhay. Subalit may mga hadlang, may mga hina tayo ng loob. Subalit ngayon, nais natin natanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. At tayo maging matibay na mga daluyan ng pagpapala niya. Those of you who would like to have the gift of Jairus, of being a Jairus, yung mamamagitan kayo sa Diyos at sa tao, ilalapit nyo ang Diyos sa tao at dadalhin nyo ang Diyos sa kanila. Stand up. We're going to pray for blessings, for anointing, that you may become Jairuses to bring the Lord to people who are spiritually dead. Panginoon, sa pagtayo ng mga anak mong ito, kinikilalang sa iyo lang nang gagaling ang kapangyarihan, ibuhos mo sa kanilang kapangyarihan na ibinigay mo rin kay Jairus, na matalikuran ang sarili, matutong magpakumbaba, lumabas at hanapin ka at dalin ka sa kanilang mga tahanan. Huwag makinig sa mga bulong-bulungan at pangsinira ng loob ng mga kung sino-sino, kundi maging tapat at matibay sa desisyon na dalin ka, Panginoon, sa buhay ng kanilang mga kakilala, kamag-anak at mga minamahal. Lord, sa pagtayo ng iyong mga anak, bigyan mo ng kapangyarihan na makapagsalita, makapagturo, makapagbigay ng halimbawa at makagawa ng paraan na sa pamamagitan nila, kayo at ang kanilang mga mahal sa buhay ay magkatagpo. Lord, give the power to become Jairuses, to stand in the gap between you and their loved ones. At nang sa gayon, Panginoon, kayo ay madala sa bawat bahay, sa bawat opisina, sa bawat neighborhood, sa bawat paaralan, sa bawat lugar na tinitirhan, at nang sa gayon, ang mga patay ay magkaroon ng buhay na muli. Empower them, O Lord, to the power that comes only from the Most High God, from the Spirit, from the throne of Jesus, unto the hearts and minds and mouths of these people. Thank you, Father, in Jesus' mighty name.